sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Kaya muli kong inanyayahan sa misang ito na makiisa sapagkat ito ang pinakasentro ng ating pananampalataya, nagbibigay sa atin ng lakas sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Sumainyo rin. Tinamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, kung tayo man ay nagkukulang sa ating pakikibahagi ng magandang balita sa ating kapwa, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat lubha ang nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria laging Birhen, sa lahat ng mga anghel ng mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming pangapagawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito.
aabutin ng 3 araw kung lalakarin pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon ipinahayag, pagkat ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ako, sana poon, ay alalahanin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya ang gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang ibig kong sabihin. Mga kapatid, malapit na ang takdang panahon. Kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamumuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanglibutang ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito'y mapaparang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sa Panginoon, Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. walhati sa iyo, O Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang kapatid na Simon at Andres na nag-ahagis ng lambat. Sila ay mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo gagawin kong mamamalakayan ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kalang lambat at sumunod sa kanya.
Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kalambangka at tagahayuma ng mga lambat. Tinawag din niya sila at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ang taong upahan. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang panalangin na mag-anak, Diyos ko, sana ay magliwanag na, sana ay mag-umaga na. Ito ay kalakasan ng bagyong Ulysses. Binabayo ng napakalakas na ulan at hangin ang bahay nila Ruel at Ana at ang kanyang mga anak. Nag-iiyakan na yung maliit na mga bata. Pero parang idinuduyan yung kalambahay sa lakas ng bagyo. Kaya nananalangin sila, sana ay mag-umaga na, sana ay lumiwanag na. Noong araw na yung bago dumating ang bagyo, pinalilikas sila subalit ayaw nilang umalis. At ngayon dahil nasa panganib ang kalambuhay, dahil takot na sila, dahil sa lakas ng bagyong yon, ang panalangin lamang nila, Diyos ko, sana ay magliwanag na, sapagkat naroon ang kalapag-asa para sila'y makaligtas at sila'y makalikas. Ang pag-asa nila ay liwanag ng umaga. Isang taon na nakararaan, ang COVID-19 ay nagbigay rin ng takot sa buong mundo. Ang lahat ay natatakot sapagkat hindi alam kung anong kasagutan ng virus na ito. Maraming namamatay, maraming nagkakasakit, at marami pang mga problemang kasama ng COVID-19. At hindi nga natin malaman noon ano ang tunay na solusyon sa problema ito. At nang mabalitaan nga yung vaccine, nagkaroon ng kaunting pag-asa. At nagkaroon ng liwanag ang future ng mga tao. Minamahal ko mga kapatid, kung ang liwanag ang pag-asa sa kadiliman ng bagyo, kung ang vaccine ang pag-asa sa virus na ito, sa banal na ebanghelyo ngayon ay binibigay sa atin ang mas higit pang pag-asa. Balita na dala ng ating Panginoon. Dahil dito, ang mga tao nagkakaroon ng tunay na pag-asa. Malaking pag-asa, sapagkat ang ating Panginoon mismo ang nagsasabi. Kung tatanungin natin, bakit sa banal na ebanghelyo ay hindi man lamang nagtanong yung mga alagad, yung inanyayahan ng ating Panginoon na mga mangingisda? Bakit hindi sila nagdalawang isip para sumunod sa ating Panginoon? Agad-agad sumunod sila sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat napakaganda ng balita ng ating Panginoon. Pulong-pulo ng pag-asa. Sinasabi ng ating Panginoon sa banal na ebanghelyo ngayon, dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ang inyong mga kasalanan at maniwala sa mabuting balita. Napakaganda na balita. At ito ang tunay na pag-asa sa mga tao noong kapanahunan ng ating Panginoon. Kung pagbabalikan natin at bibigyan ng background, ano ang nangyayari ng panahon yon? Para sa bayang pinili ng ating Panginoon ng Israel, sila ay nagdaranas ng hirap. Sila ay under ng mga Romans. At sila ay nakakaranas ng pang-aapi sa mga sundalo na naroon. Marami sa kanila ay mga slaves. Marami sa kanila ay walang freedom. At hindi nila malalaman ano ba yung future nila. Kaya nga nang dumating ang ating Panginoon, napakaganda yung balita para sa kanila. At ito ay taliwas doon sa nararanasan nila. Sapagkat naririto ang tunay na pag-asa, naririto ang tunay na kapayapaan,
naririto ang tunay na buhay para sa kanila. At lalong higit pa, naging kaaya-aya yung balita. Lalong gumanda yung balita sapagkat nakita nila kung ano yung kaharian ng paghahari ng Diyos. Sapagkat ito'y para sa lahat. Ang ating Panginoon ay nagbigay ng halimbawa. Siya ay nakisama sa lahat ng tao. Mahirap ka man o mayaman ka man, may pinag-aralan ka man o wala, ikaw man ay naroon sa society, sa taas ng society o nasa ibaba ng society, ang lahat ay pinakisamahan ng ating Panginoon. At lalong higit na halimbawa, ang pagtawag niya dito ngayon sa mga mamamalakaya o mga fishermen, na sila ay mahihirap, mga simpleng tao, pero sila ay tinawag ng mga alagad ng ating Panginoon. Ito ay against sa paniniwala ng mga scribes and Pharisees, na dahil sila ang mayroong karapatan na nagpapaliwanag sa banal na Ebanghelyo, na sila ay may kaalaman, educated sila sa Biblia, akala nila mamumonopolize na nila ang kaharian ng Diyos para sa kanila lamang ang kaligtasan dulot ng ating Panginoon. Pero ito ang balita na ang kaharian ay para sa lahat. At lalong higit pa, napakalinaw ng sinasabi ng ating Panginoon. Kayo'y sumunod sa akin at kayo ay gagawing mga malakayan ng tao. Napakasimple, mahirap pero simple, maliwanag ang paanyaya ng ating Panginoon. At ito'y para sa ating lahat. Ipahayag ang banal na Ebanghelyo, mabuting balita sa lahat ng tao. Minamahal ko mga kapatid, anong mensahe nito sa atin? Mensahe na napakaganda ngayong panahon ng pandemya. Panahon na maraming naghihirap dahil sa mga kalamidad, nagdaang bagyo sa Pilipinas o saan man. Ito ay magandang balita doon sa mga tao na naghihirap makaluban dahil sila ay nagkasakit o namatayan. Mga tao na naghihirap dahil nawala ng trabaho. Mga tao na nawawala ng pag-asa sa kanilang pag-iisip ay bumababa ang kanilang sarili dahil sa mga restriction at pandemya. Minamahal ko mga kapatid, ang pag-asa ngayon ay ibinibigay ng ating Panginoon. At itong message sa atin, kung ito ay nagbibigay ng liwanag sa kadiliman doon sa nagdaranas sa kalamidad ng bagyo, kung ito ay vaccine para doon sa mga may COVID, ito ay masigit pa para sa atin. Ang paghahari ng Diyos para sa ating buhay, ito ang tunay na pag-asa. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang makalalaban sa atin? At ito ang napakagandang balita na dala ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, kung sa paanyaya ng ating Panginoon doon sa mga naging unang alagad niya, ay hindi sila nagdalawang isip, hindi sila nag-aksaya ng panahon, kundi sumunod agad sa Kanya. Ganon din ang bawat isa sa atin. Ito'y paanyaya sa atin na ipahayag natin ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ipahayag natin ang pag-asa sa panahon ito ng pandemya na maraming tao nawawala ng pag-asa. Bumababa ang kanilang sarili dahil sa mga restriksyon. Bigyan natin sila ng pag-asa. Huwag na yung magwala ng pag-asa. At tayo ay magsimula agad katulad ng ginawa ng mga unang alagad. Minamahal ko mga kapatid, sana magsimula ito sa ating sarili. Simulan natin na yung susi na yon sa paghahari ng Diyos na sinabi ng ating Panginoon, na dapat tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Tayo maniwala sa Kanyang salita o sa mabuting balita. Simulan natin ito sa ating sarili at ipahayag natin ito sa iba. Minamahal ko mga kapatid, tayo ay maliligtas. Tayo magiging mapayapa. Tayo ay magkakaroon ng pag-asa kung ang paghahari ng Diyos ay nasa buhay natin. Kaya sa misang ito, ipadalangin natin na tayong lahat ay maging tapat sa ating Panginoon, na ang misang ito pagtanggap
ng kanyang katawan at dugo, nasaan man tayo, spiritual communion man tayo. Ito ang magbibigay ng lakas sa atin upang tayong lahat ay maging mamalakayan ng tao. Bilang pagtupad sa kautusan ng ating Panginoon na ibahagi ang mabuting balita, ipahayag natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ipinahon, nanawag sa mga impyerno, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, palilito at hukom sa nakabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nakamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Bilang tugon sa salita ng Diyos, dumalangin tayo at humingi ng lakas sa Panginoon para manalig tayo at ipahayag ang Ebanghelyo. Taglay ang taus-pusong pagsisisi. Dasalin natin at sagutin ang bawat kahilingan. Panginoon, mapatatag nawa kami ng iyong salita. Panginoon, mapatatag nawa kami ng iyong salita. Patuloy na magpunyagi nawa ang Santo Papa, mga obispo at mga pari sa paghahatid ng mabuting balita ng Panginoon sa buong mundo. Lalo na sa mga taong taimtim na naghahangad sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapatatag nawa kami ng iyong salita. Lahat nawa ng nangangailangan ng pagsisisi ay gumaling sa Diyos at pakinggan ang kanyang paanyaya kung gusto nilang matamasa ang tuwa at kayapaang dulot ng pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapatatag nawa kami ng iyong salita. Yung ginawa ng kabataan ang natatanging pagtao ng Diyos na pumalaot bilang mga mamalakaya ng tao upang paglingkuran siya at ang kanyang sambayanan bilang mga pari, madre, mga misyonero at mga pinunong laiko. Manalangin tayo. Panginoon, mapatatag nawa kami ng iyong salita. Sa pagdiriwang namin ng pambansang linggo ng Biblia, pagpatuloy nawa ng bawat Kristiyano ang pagbasa, pag-aaral, pagdarasal, pagsasabuhay, pagbabahagi, at pagdiriwang ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapatatag nawa kami ng iyong salita. Iadya nawa ng Diyos mula sa kapahamakan ang lahat ng mga naglalakbay na iyon. Bigyang aliw ang mga nangangailangan ng kanyang tulong at ihatid nawa ng kanyang paraiso ang lahat ng mga pamanaw ng mga minamahal sa panahong ito ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, mapatatag nawa kami ng iyong salita. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoong aming Diyos, ipahintulot mo na iyong salita at Eucharistia ay maghatid sa amin ang lakas at galak. Sa kabila ng mga pagsubok sa aming mga buhay, manatili nawa kami sa iyong piling, sapagkat nananalig kami na tapat ang iyong salita at hindi papanaw kailanman. Ikaw na nabubuhay at naghahari, pagpakailanman. Amen.
Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagtangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagtangal ang Diyos magpakailanman. Panalangin kayo, mga kapatid, upang ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kagagaling at ang buo niyang Iglesia Banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtasan iyong ipagkakaloob sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Isipin ninyo ang mahalin ng Diyos. Iniisip namin at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat at Tunay nga marapat at matuwid ang kupatakaagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong mga banal, alang-alang kay Jesucristo anak mong mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos ay ginawa mo ang sansinugo. Nang sinugo mo siya upang maging tagapagligtas namin at manunubos, ay nagkatawang tao lalang ng Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria ang Birhen. Sa pagsunod na iyong kalupaan upang magapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay, idiniba niya ang mga kamay sa krus na makamit sa iyong sambayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal ay pinagbubunyi namin ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa'yo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya kahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang bigat. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang lipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay
at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay iyong simbahan sa buong daigdig. Kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at tumaas sa muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Birhina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo ng anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuli at ipinagdarangal, kaysa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda ng paniniwala natin sa mabuting balita ng ating Panginoon, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ang Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ng aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalulatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan ng iyong kalooban. Nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalin na ang aking kaluluwa.
Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakilan. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papunit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatian. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob sa iyong pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa namin may karangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa inyo sa kayo naroon sa pagdalo ninyo sa misang ito. At inuulit ko na sana ibahagi natin yung mabuting balita. At ang pinakamagandang balita ay i-share ninyo yung misang ito sa inyong mga kaibigan. At ito sana patuloy ninyo gawin para may pagpatuloy natin, may palaganap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kumain tayo pamayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Hindi ko maintindihan kadakilaan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawaan mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo, ingilin mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko, Panginoon, puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lang
iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Don't forget to press like, subscribe, and press notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bago naming videos.